At nang mga alas 10 na ng tanghali, nag-asikaso na naman si mother ng pang-ulamin namin. Pantat pala yung uulamin namin. Nabili to ni father tsaka ni mother nung isang araw. Tingnan nyo naman, buhay na buhay pa tsaka ang sobrang laki niya. Grabe. At sinabihan ako ni mother na magsaing na para sabay na daw maluto yung sinaing ko tsaka yung ulam. Bali, nilagyan lang pala ni mother ito ng puso ng saging. Ewan ko ba kung anong klaseng luto to. Sigurado ako base na naman to sa 1980s na pangluto. Kasi tinanong ko si mother dyan kung anong klaseng pangluto yan. Sinagot niya nga ako pero watch and learn lang daw. Siya na daw bahala kasi kakain lang naman daw ako. At pagkatapos niya itong emikos-mekos, isinalang niya na ito. At pagkatapos nga ng ilang minuto, binalikan ko ito pero tingnan nyo, may mga dahon na. Ewan ko ba kung anong klaseng dahon ito? Dahon ba to ng mais? Basta pagbalik ko, pagtingin ko, luto na. At dahil nga hindi pa kami nagugutom, hindi muna kami kumain. Kaya ito ako nagtupi muna ng mga tupiing nagniningning. Grabe talaga pag ang daming nilabhan ni mother, sigurado ang dami ko ding tutupiin. At habang nagtutupi nga ako dito, nandito na naman yung pamangking kong makulit. Natatawa nga ako sa kanya dahil sabi niya yung panty liner daw para daw sa sapatos. Para sa ano ini? Sapatos. Sa sapatos? Oo. Di ba narinig niyo yun? Ewan ko ba kung saan niya nakuha yun? At pagkatapos ko nga magtupi ng mga tupiing nagniningning, naligo na ako. At sakto nga pagkatapos ko maligo, narinig ko na naman si Lolo na sumisigaw. Nang hihingi na naman siya ng kanyang pagkain. Kaya kinuhaan ko muna siya ng makakain niya at binigyan na naman siya ulit ng Milo. At papartneran ko na lang ng saging. At nang ihatid ko na nga kay Lolo yung pagkain niya, nakita ko dito si mother. Bali, isinasako niya na nga yung mga mais dahil ilang araw na to binibilad. At nung makita nga ng pamangkin ko si mother, sipag-sipagan ito, tinulungan niya si mother. Kaya sakto nung natapos sila, merong pumunta na nagtitinda ng ice buko dito. Kaya humingi agad ng suhol yung apo niya. At maya-maya nga, nag-aya na din si mother na kumain na kami. Habang kumakain nga kami dyan, sinabihan ako ni mother na bukas na daw ako magpabayan. Kasi nga anong oras na wala pa si Nataklong. At pagkatapos nga namin kumain, nagpahinga lang saglit at tingnan nyo naman itong si mother. Nagpinanilhig na naman siya sang ugsaran niya nga perte kalapad. At dahil nga hindi ako matutuloy sa pagpunta ng bayan, inasikaso ko na lang itong mga pinang-grocery ni mother nung isang araw. At tingnan nyo naman kung anong oras na sila dumating. Kasi nga daw nasiraan daw sila kaya hindi sila nakapag-second trip. Kaya sakto si mother, bukas na lang ako pupunta ng bayan. At dito nga binabantayan ni mother si Taklong nyo tsaka si Biyahirong Donyo. Kasi nga pag hindi binantayan ni mother, paldo na naman kakuot si Taklong.